Matapos ang ilang araw na pagsadsad ng Cebu Pacific plane sa runway ng Davao City International Airport, ito ay naging sanhi ng abala sa libo-libong pasahero. Natanggal na kanina ang naturang eroplano at nanumbalik na rin ang operasyon ng naturang airport kagabi. Para sa detalye, balitaan mo kami, Sam Ramirez. Balik na sa normal ang operasyon ng Davao International Airport pasado alas 8 kagabi matapos tuluyang maialis ang nasirang eroplano ng Cebu Pacific. Matatandaan kamakailan lamang ay sumadsad at tuluyang lumis sa runway ang nasabing eroplano mula Manila na may flight number 5J971. Wala namang naiulat na nasaktan sa 165 passengers na lulan ng eroplano. Ngunit hindi masaya ang karamihan ng mga pasahero dahil sa kakulangan sa aksyon ng Cebu Pacific staff. Ito ay ayon sa panayam ng PTV News Live sa mga pasaherong mula pa sa Ateneo de Davao University. Nag-spark lang kasi, tapos apoy na apoy. Tapos, ang nangyari, mga water sa labas, dahil sa putik kasi, parang dahil din sa rain, parang nawala agad yung plane. Ikinwento naman ng Ateneo de Davao University President na si Father Joel Tabora ang mga pangyayari bago maglanding ang eroplano sa Davao International Airport. Para sa akin lang, about seconds before it touched down, everything went well. And then everything went in chaos right after it touches down. Ilang bounce ang nangyari? First, medyo rough na yung pinakauna. Pangalawa, yun ang pinakagrabe. And tuloy-tuloy na. So it's 7 seconds, approximately 7 seconds. Total stop na kami. And we thought we were waiting for a big bang because after nung pag-stop namin, everybody was on silence. And we were thinking of a big bang. Pero wala. But we could overhear a lot of us saying, "Thank you, Lord." Yun lang ang naririnig namin. Base sa paunang investigasyon, human error ang itinuturong dahilan ng pagsadsad ng eroplano. Samantala, February 2, 1998, matatandaang isang Cebu Pacific plane din mula Maynila papuntang Cagayan de Oro na may flight number 5J7 ang nag-crash sa Mount Sumagaya sa Claveria, Misamis Oriental, kung saan may itinayong marker upang magsilbing alaala sa 104 na pasaherong lula ng eroplano ay nasawi. Itinuturing ito ng ilan bilang isa sa deadliest aviation accident sa bansa. Matapos ang insidenteng ito ay natagalan din bago muling nakabangon ang Cebu Pacific. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.